Hello everyone! It's me again, Mami Rona, ang isang certified solo nanay tindera. Ngayon ay napapanahon yung tag-ulan, no? Mga ilang araw na pong umuulan, kaya naman ina-anticipate natin na baka mamaya tumaas na naman ang tubig at magbaha. Ngayon po bilang isang tendera, ano nga po ba itong mga paninda na dapat ay lagi tayong handa na meron sa ating tindahan? Siyempre, una na po dito ay ang bigas. Ano po, ito ay araw-araw, talagang pangangailangan ng ating mga customer, umulan man, umaraw, talagang ang bigas po ay hindi dapat mawala sa ating tindahan. Kaya nga po ako, anong nalaman ko na may magkakaroon ng bagyo, ako po ay umorder na. Usually po, ang ino-order ko lang po ay pa isa-isang sako. Pero nung time po na yun, umorder ako ng 2. Tapos, nung nabawasan yung isa, umorder na naman ako ng isa. Ayoko pong mawalan para in case tumaas ang tubig, meron po akong naka-reserve na isang sako. Ang pangalawa po doon ay syempre ang itlog. Ayun po, ang itlog po ay talagang pangmasa, pang-ulam, pwede sa lahat, no? Pwedeng pang umaga, pananghalian, gabihan. Talaga naman po ang itlog ay very in demand sa ating tindahan. So, kaya nga, noon din, ako'y umorder ako ng 5 trays kasi ang pinaka minimum po dito sa amin para ma-avail ko yung wholesale price ay 5 tray. So, umorder ako ng 5 tray and then after 3 days ay umorder ulit po ako. Tas ngayon, bali meron pa akong 4 na tray. Siguro bukas kung sakaling mababawasan ito, o-order po ulit ako. No? I-anticipate ko na para in case sakali nga po na medyo lumakas at tumaas na naman ang tubig, meron akong itlog. Dahil ito nga po, tuwing tag-ulan, talagang napaka-mabenta po ng itlog. At syempre, ang pangatlo po dito ay ang kape. Syempre, kape is life, no? Lalo sa malamig na panahon, pang-almusal, talagang very in demand ang kape. So, dapat lahat ng mga, ayan nga po, no? Lahat ng aking mga variety ng kape, 3-in-1 or magpaituman po ay yung mga stick or yung mga 25 grams or 50 grams na kape, kinumpleto ko po para sakali yung aking mga suki, mabibili nila yung kanilang mga paboritong flavor ng kape. At syempre, hindi rin po dito pahuhuli ang mga cup noodles. Ayan, yung mga talagang mabilisan lang, no? Pampainit ng katawan, lalo sa malamig na panahon, ang cup noodles, no? At syempre, meron din po tayo yung mga noodles, yung talagang may sabaw na niluluto, ano po. At saka syempre, hindi rin po pahuhuli ang mga pansit canton. Ayan po, napaka-mabenta. Talaga, yan po ang blockbuster tuwing tag-ulan. At syempre, sinugurado ko rin po na ang aking gardenia ay ayan po, full stock. Ngunit ang aking pong mga pandesal na gardenia at syempre isa na lang din po ang aking cheese buns, ayan nga po ay sold out na. So siguro ang delivery pa nito ay after 3 days. So sana wag namang masyadong tumaas yung tubig para kahit papano tuloy-tuloy yung pagdi-deliver sa akin ng tinapay. At syempre, no, minsan po pag tag-ulan, ang mga bata ay nasa loob lang ng bahay, no, kasama-sama ang pamilya. Ang mga sitsirya po ay napaka-mabenta din. Ayan, habang mga nanonood ng TV, talagang ang naghahanap ang mga bata ng mga sitsirya or maging mga biskwit po, no, lalo na nga ang mga bata pag nasa bahay ay gutumin. Kaya dapat talagang laging may stock tayo ng mga biskwit, sitsirya, yung mga kutkutin, mga sitsaron, at saka syempre yung iba pa po like mga gamis, no? Pag ang mga bata nasa bahay, talagang yan po ang blockbuster, no? Mabenta yan dito sa aking tindahan. At syempre, hindi rin po pahuhuli ang mga talagang niluluto tuwing tag-ulan at malamig ang panahon, yung mga pang-sopas, no? Kaya mabenta nga po ang ating mga macaroni, yung mga elbow macaroni, maging ang mga pasta, yung pong ating mga evaporated milk, at syempre, dito po nabibenta ang aking tindang malagkit. Dahil ito nga po, minsan ginagawa nilang arroz caldo o
champurado. Ito po yung mga hinahanap ng mga kabataan tuwing malamig ang panahon. Kaya yan po talaga ay mabenta din. Dun po sa mga mahilig magsabaw, syempre marami po dito yung mga pangnilaga, mga pangsinigang, kaya nga po ang aking gulay ay dapat kumpleto. Bago nga po kada hatid ko ng anak ko kahit po maulan, ako po ay namamalengke. Talagang kinukumpleto ko po yung mga pangsinigang at pangnilaga ko. Mga repolyo, kangkong, mga sayote, yung mga pangtinola, saka syempre mga pangsahog. Lalong-lalo na nga po, pag maulan, tamad po mamalengke yung ibang mga suki natin, no? Kaya talagang sa tindahan natin ang takbo. Kaya kumpletuhin na natin ang ating mga sibuyas, bawang, kamatis, at saka syempre yung iba pa pong pangpalasa at pangpasarap ng kanilang mga niluluto. Isama na rin po natin syempre yung mga tatay minsan, no, na nasa bahay lang tuwing tag-ulan, nandyan po mga umiinom-inom, no, kaya minsan mabenta po yung ating alak, ang ating mga yelo at syempre yung ating mga sigarilyo. Yan po yung mga bisyo ng ibang ating mga suki na talagang nabibili tuwing sila ay nasa bahay lamang. Pero ngayon nga po, dahil nga po sa ina-anticipate ko na baka mamaya ay magkaroon ng brownout. Mahirap na po, no, kasi minsan pag katulad malakas ang panahon, may bagyo, baka sakaling mag-brownout. Ngayon po, bali 2 weeks na po akong hindi umu-order ng ice cream. Meron pa naman akong ice cream, pero yun nga pong ibang mga bestseller ay ubos na. Pero ngayon po ay medyo tina-timing ko lang din na pag may bibili at wala na po akong available na ice cream, dito na po, no, ina-apply ko yung aking suggestive selling para sakali mabenta ko yung ibang mga flavor ng aking ice cream, no. Mahalaga din po yun na kailangan talagang mabenta din, no. Kasi sayang naman, baka mamaya mag-brown out, matenga yung aking ice cream, matunaw, minsan pa naman po ay hindi ito napapalitan. Kaya yun nga po, hindi muna ako umorder ng ice cream dahil mga 2 weeks na. Ina-anticipate ko lang naman din po yun, no? Pero kahit papano, meron pa akong panindang ice cream. So, siguro, once na natapos na itong bagyo na to, no, na sinasabi nga nila na paparating o nakarating na or meron na namang parating, saka na lang po ako order ng ice cream para sa ganon safe na, no. Di na ako mangangamba na baka sakaling mag-brown out. Ayan nga po, maulan na naman sa labas. Ayan. So, kahit papano, handa naman na tayo sa ganitong mga sitwasyon. Siyempre ngayon nga pong tag-ulan, talagang gamit na gamit ko ang aking bota. Ako po tuwing lumalabas, naghahatid ako ng anak ko, diretso ko sa palengke. Ako po ay nakabota. Dahil nga po siyempre, yun nga pong delikado tuwing baha ang leptospirosis, no? Kailangan talagang mag-ingat din tayo. Ingatan natin ang ating mga katawan. Siyempre dahil nga sa aking sitwasyon, no? Meron pa akong mga pinapag-aral. Gusto ko pong makapaghanap buhay at nang mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Kami nga po ng mga anak ko talagang pinaghandaan namin to. Talagang meron kaming bota pang protekta, no, tuwing baha. Ito po ay napakamahalaga. So, yun lang po yung mai-share ko sa ngayon. Sana po, no, lagi tayong handa sa mga ganitong sitwasyon. Tag-ulan, ayan, umulan, umaraw, tuloy ang ating paghahanap buhay. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo. Kung sakali po nagustuhan nyo, paki-like naman po ang aking video. At syempre po, paki-subscribe po sa aking YouTube channel, ang Solo Nanay Tindera. Maraming salamat po. God bless everyone.